Kamusta kayo? Welcome sa ating talakayan. Alam nyo ba, sa Aklat ng Pahayag, may isang napaka-interesanteng tanong na madalas pinag-uusapan. Tungkol to sa dalawang grupo ng apat na anghel. Ang laking tanong, iisang grupo lang ba sila o talagang magkaiba? Well, yan ang aalamin natin ngayon. Tara, silipin natin kung ano ba talaga ang sinasabi ng kasulatan. So para malinaw ang lahat, ito yung magiging daloy ng usapan natin. Uumpisaan natin sa mismong tanong, tapos titingnan natin yung dalawang pananaw. Yung nagsasabing iisa lang sila at yung nagsasabing magkaiba. Tatalakayin din natin kung paano nito binabago yung timeline ng propesya at syempre kung ano ba talaga ang dapat nating pulutin sa lahat ng to. Okay, sige, umpisahan na natin. Unang bahagi, ang katanungan mula sa Biblia. Dito natin bubuksan yung mismong paliisipan mula sa Aklat ng Pahayag. So ito na yung pinakatanong sa lahat, yung apat na anghel ba na pumipigil sa apat na hangin na nabanggit sa Pahayag chapter 7, sila rin ba yung apat na anghel na nakatali sa ilog Euphrates sa Pahayag chapter 9? Medyo nakakalito, di ba? Ito yung puzzle na susubukan nating buuin ngayon. Okay, para mas klaro, kilalanin natin yung dalawang grupo na pinag-uusapan. Sa isang banda, andyan yung apat na anghel na nagpipigil ng apat na hangin, yan yung nasa Pahayag 7. Sa kabilang banda naman, yung apat na anghel na nakakagapos daw sa ilog Euphrates na mababasa natin sa Pahayag 9. Sila ba ay iisa? Yan ang aalamin natin. Sige, talakayin natin yung unang pananaw. Merong mga naniniwala na itong dalawang grupo ng anghel na to ay iisa lang talaga. Titingnan natin kung bakit nila to sinasabi. Ang pinakapundasyon ng argumentong to ay simple lang. Pareho daw kasing grupo ng anghel ang konektado sa pag-usbong ng tinatawag na halimaw o the beast sa propesiya. Diyan sila nagkakapareho. At yung basehan nila para dito ay galing pa sa aklat ni Daniel. Kung babasahin nyo sa Daniel 7, sinasabi doon na yung apat na hangin ng langit ay yung nagpagulo sa malaking dagat. At mula doon, lumabas yung apat na malalaking halimaw. So, may koneksyon. Hangin, tapos halimaw. So, ganito yung lohika nila. Step by step. Step 1. Sa Daniel, yung apat na hangin nagresulta sa paglabas ng mga halimaw. Step 2. Sa Pahayag, yung mga anghel sa Euphrates pag pinakawalan, susundan din ng pag-angat ng isang halimaw. So step 3 yung conclusion nila. Dahil parehong nauuwi sa halimaw, malamang iisang event lang yan at iisang grupo lang ng anghel ang tinutukoy. Make sense, di ba? Pero may isa pang view. Ngayon naman, tingnan natin yung pangalawang pananaw. Ito yung kontra-argumento. Sinasabi dito na hindi. Magkaibang-magkaiba yung dalawang grupo. Ito rin yung pananaw na mas sinusuportahan ng pinagkukunan natin ng impormasyon. So ano yung pinakamalakas na argumento nila? Yung resulta ng pagkilos. Magkaiba kasi talaga yung epekto. Yung mga anghel ng apat na hangin sa Pahayag 7, ang target nila ay pinsala sa kalikasan. Isang katlo ng lupa, ng dagat, ng mga puno. Samantalang yung mga anghel sa Euphrates sa Pahayag 9, grabe, ang misyon nila ay pumatay ng isang katlo ng sangkatauhan. Ecological damage versus mass death. Sobrang laki ng pagkakaiba, di ba? Isa pa yung utos sa mga anghel ng hangin. Napakalinaw. Sabi sa kanila, teka muna, huwag niyo munang saktan yung lupa o dagat o mga puno hanggat hindi natin natatakakan yung mga lingkod ng ating Diyos. So yung mapanirang gawain nila ay nakapos. May hinihintay na isang napakahalagang bagay, yung pagtatatak. At dito na pumapasok yung pinaka-critical na punto. Yung pinsala sa kalikasan na dulot ng hangin ay mangyayari habang yung apat na anghel sa Euphrates ay nakagapos pa rin. You see the problem? Paanong magiging iisang grupo lang sila kung yung isa ay kumikilos na habang yung mga kasama niya raw ay nakakulong pa? Parang hindi nagtutugma sa timeline, di ba? Okay. Dito na natin makikita kung bakit mahalaga tong usapan na to. Kasi yung pagkakaiba sa interpretasyon, may malaking epekto yan sa pagkakaintindi natin sa buong timeline ng propesiya. Hindi lang to basta maliit na detalye. Baka iniisip nyo, okay, so magkaiba sila. Ano naman ngayon? Bakit nga ba mahalaga itong tila maliit na detalye? Ano yung mas malaking implikasyon nito sa pag-unawa natin sa mga huling araw? Mahalaga to dahil sa konsepto ng pagtatak o the sealing. Ano ba to? Ito yung paglalagay ng marka sa 144,000 na lingkod ng Diyos para sa kanilang proteksyon bago pa man magsimula yung matinding pagsubok. So, yung timing dito sobrang critical.
Kung susundan natin yung pananaw na magkaiba sila, ganito yung magiging pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Una, mangyayari muna yung pagtatakno 144,000. Pagkatapos niyan, pakakawalan na yung 4 na hangin. Yan yung simula ng unang paghihinapis. Sunod, pagkakawalan yung 4 na anghel sa Euphrates. Simula naman ng pangalawang paghihinapis. Pagkatapos nila, aangat na yung halimaw. At sa huli, ibubuhos yung 7 salot. Nakita nyo? Malinaw na magkahiwalay at magkasunod yung 2 grupo ng anghel sa timeline na to. At para mas maintindihan yung intensity, nakastructure yan sa tinatawag na 3 paghihinagpis o 3 woes. Yung unang woe ay tungkol sa mga balang. Yung pangalawang woe, dito napapasok yung mga anghel sa Euphrates na papatay sa 1 katlo ng sangkatauhan. At yung pangatlong woe, yan na yung pinakamatindi, yung 7 salot. So meron talagang paglala o escalation ng mga pangyayari. Okay, so pagkatapos ng lahat ng debate na yan, tumako na tayo sa konklusyon. Ano ba talaga ang pinakamahalaga sa lahat ng to? Itabi muna natin yung technical na debate at tingnan natin yung pinakamensahe. Malinaw na malinaw yung konklusyon ng pinagkunan natin ng impormasyon. Para sa kanya, ang 4 na anghel ng hangin ay hindi, at inuulit ko, hindi yung 4 na anghel sa Euphrates. Magkaibang grupo sila. Pero ito yung pinakamahalagang punto na kailangan nating tandaan. Sabi nga, iisang grupo man sila o hindi magbabago ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang bottom line, 1 katlo ng mundo ang masisira at 1 katlo ng sangkatauhanan ang mamamatay. Yun yung matinding katotohanan, anuman ang interpretasyon. So, sa kabila ng lahat ng mga propesiyang ito, itong napakalaking daloy ng mga kaganapan, ano ba yung pinakamensahe na dapat nating baunin? Anong aral ang dapat nating panghawakan habang tinitingnan natin ang mga darating na pangyayari? Yan ang tanong na iiwan ko sa inyo para pag-isipan.